Okay, good morning class. Sa araw na ito, tatalakayin natin ng tungkol sa wika, sa subject na komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino. Una sa lahat, ako ay magpapakilala. Ako ang iyong bagong guro sa Filipino. Ako si Ma'am April Danica San Luis. Okay, so magpapatuloy tayo. Ito ang ating mga paksang tatalakayin sa araw na ito. Unit 1, mga batayang kaalaman sa wika, kahulugan at kabuluhan ng wika, mga teorya tungkol sa pinagmulan ng wika, mga kalikasan ng wika, at last, mga antas ng wika, aralin 4. Sige, ano ba ang wika? Ano bang kahulugan ng wika? Class, ang wika ito ay pangunahing kasangkapan sa pakikipag-ugnayan at sa pagpapahayag ng kaisipan at saloobin. Ito ay madaling salita, ito ay ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Tayo ay may kausap sa ating kapwa o tayo ay nakikipag-usap sa ating kapwa, ito ay ating ginagamit. Ito ay maging sa tekstong nasusulat ay mauunawaan sa pamamagitan ng wika. Okay? Merong salitang dalubwika. Ano ba ang dalubwika? Ito ay isang taong nagpapailalim o nagpapalalim at nagpapalawak sa mga kanyang kaalaman sa wika. In short, sila yung nag-aaral sa istruktura, galaw, kahulugan, at pagbabago nito dahil ang wika ay isa sa mga katangian ng wika ay dinamiko o buhay, meron talagang mga pagbabago. So, meron itong mga pinag-aaralan ng mga dalubwika, sila yung mga taong pinag-aaralan pa ang wika upang mas maging epektibo sa pakikipag-komunikasyon. Ano nga ba ang linguistika? Linguistika ito ang tawag sa siyentipikong pag-aaral ng wika. Maging ang pagsasalin, ang layunin ng pagsasalin ito na maipahayag at maipangunawa ang isang akda at ang mensahe nito sa mambabasa na gumamit ng ibang wika. Kasi may mga salita o may mga wika o salita na mahirap maintindihan. So, meron tayong tinatawag ng pagsasalin upang mas maintindihan ng mambabasa ang mga ginamit na ibang wika. Okay, ayon kay Alan Gleason Jr., isa siyang dalubwika at propesor sa University of Toronto, ang wika para sa kanya isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na isinasaayon sa paraang arbitraryo upang magamit ng tao bilang bahagi ng isang kultura. Okay, dadako naman tayo sa mga susing salita. Unang-una, ang masistemang balangkas, ito ay may sinusunod na ayos at o estruktura. Sa isang salita, ito ay may masistema. Ito ay may sistemang sinusunod. Kaya siya sinasabing masistemang balangkas. Sinasalitang tunog, ito ay gumagamit ng mga tunog at salita. Arbitraryo naman, ito ay maaaring magbago ang ayos at kahulugan. Depende yon sa lugar o pinagkasunduan ng isang tao or mamamayan. Magamit ng mga tao, mahalagang aspekto ng buhay, kultura at lipunan. Dahil ito ay ginagamit natin sa komunikasyon. Ito ay ginagamit sa pakikipag-usap at pagpapahayag. Henry Sweet, ang wika ay isang pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng mga pinagsama-samang tunog upang maging salita. Kaya sinasabi na sinasalitang tunog ang isang wika. Maging kay Ferdinand de Saussure, isa din siyang dalubwika para ayon sa kanya ang wika ay formal na sistema o mayroon itong formal na sistema na sinusunod, mga simbolo na sumusunod sa patakaran ng isang balarila upang maipahayag ang komunikasyon. Kabuluhan ng wika, saan ba ginagamit ang wika? Of course, sabi natin kanina, ito ay gamit sa talastasan, pasulat man o pasalita. Ang wika ay pangunahing instrumento sa pagpapakita ng nasa isip at saloobin. Ito ay lumiligang sa pagkatuto. Ito ay maging sa panitikan at kasaysayan na nagpapaunlad sa ating
kaisipan, mga naiakdang na isulat gaya na sa larangan ng panitikan tulad ng maikling kwento, mga tula, mga dula, lahat yun, okay? Mga alamat. Gamit yun ay ating sariling wika. Saksi ng panlipunang pagkilos sa ating kasaysayan sa pamamagitan ng wika na isa sa katuparan ang mga planong pagkilos upang makamit ang ating kalayaan at mga panlipunang pagbabago. Alright. Lalagyan o imbakan ng kultura kasi mahalaga na ang isang bansa ay may wika kasi yun yung pinapasa natin sa bagong henerasyon. Kung ano yung mga tradisyon, kung ano yung mga parte ng ating kultura, yun yung naipapasa natin gamit ang ating wika. Ano yung culture ng mga Filipino, ano yung ginagawa natin bilang isang Filipino, na isasali na naipapasa natin yun sa pamamagitan ng wika. Kaya nga sinasabi, ang wika ay imbakan ng kaalaman. Okay. Tagapagsiwalat ng damdamin. Wika ang nagpapahayag ng iba't ibang damdamin tulad ng saya, lungkot, galit at iba pa. Sa pamamagitan ng wika na ipapahayag natin kung ano yung nararamdaman natin sa ating damdamin. Tayo ba'y galit? Tayo ba'y malungkot? Tayo ba'y masaya? Okay. Gamit sa imahinatibong pagsulat. Wika, yung sabi ko kanina, wika ang kasangkapan sa pagbuo ng mga tekstong pampanitikan. Ano ba yung mga akdang pampanitikan ng mga sikat ngayon? Katulad na lang ni Dr. Jose Rizal, no? Nagkaroon siya ng mga libro na maging sa kasalukuyan, ito ay sikat. Tulad na lang ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo. Laman yun ng kultura ng mga Pinoy. Laman yun ng kasaysayan ng paghihirap ng mga Filipino. Sa pamamagitan ng wika, ito ay naimbag or nagawa ni Dr. Serza. Ito ay sa pamamagitan ng malikhaing pagbuo ng mga akda. Okay, dadako tayo sa mga teorya tungkol sa pinagmulan ng wika. Maraming mga teorya, guys. Pag sinasabi nating teorya, ito ay sistematikong pagpapaliwanag tungkol sa kung paano ang dalawa o higit pang phenomenon ay nagkakaugnay sa bawat isa. So, madami talagang teorya ang tao. Maraming mga sariling pag-iisip or sariling ideya kung saan pa nagmula ang wika. Hindi talaga ito 100% sure, but ito ay sistematikong pagpapaliwanag. Sa kailangan, meron silang basis, no? Meron silang sandigan sa kanilang mga teorya, pero hindi talaga ito yung talagang totoong nangyari. So, tayo pa rin yung tao kung ano yung paniniwalaan natin. So, ayon sa isang dalubwika, nahati sa dalawang pangkat ang mga teorya na pinagmulan ng wika ng tao. Meron tayong tinatawag na teoryang biblikal, teoryang siyentipiko o makaagham. Ano bang teoryang biblikal, guys? Ito yung story sa Bible kung saan daw doon nagsimula ang wika. Ang mga teoryang biblikal ay batay sa mga kwentong mababasa sa Biblia. Malaking impluwensya sa mga paniniwala at paliwanag na ito ang relihiyon. Tulad na lang ng Tory ng Babel. Kung kayo ay familiar sa Tory ng Babel, ito ay mga sinaunang tao sa Book of Genesis kung saan may iisang wika lang ang ginagamit sa panahon na yon. So dahil nag-iisa ang kanilang wika, nagkakaintindihan sila. Dahil pag may wika ang isang bansa, nagkakaintindihan talaga. Halimbawa, sabihin na lang natin, sa panahon na yun, mayroon silang isang wika na wikang Filipino, sabihin na lang natin. So kung wikang Filipino, alam nila ang wikang Filipino, kahit isang wika lang yun, kung yun ang sinasalita nila, nagkakaintindihan sila bilang isang bayan or bilang isang mamamayan. So, nagkaisa sila na gagawa sila ng isang tore na aabot sa langit. At sa kanilang isipan, na gagawa sila ng isang tore na mataas upang maabot nila ang lugar ng Diyos. Nakita ng Panginoon na malaki ang magagawa pag ang isang mamamayan o ang isang pangkat ay nagkakaisa. So, nagkakaroon ng pagkakaisa. So, sabi ng Panginoon, okay, atin silang lilituhin. Anong ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng iba't ibang wika. Okay, para hindi sila magkaisa, para hindi sila magkakaintindihan. Kaya, nagkaroon ng madaming wika. Yun yung pinakasikat na story sa Bible kung bakit doon nagsimula na nagkaroon ng madaming wika. Okay, maaaring nandun na yung wika ng mga Cebuano, kumbaga, sagol-sagol na kung sa Bisaya pa, no? Dumami ang wika
ang ending, hindi na sila nagkakaintindihan. So, gulo na, hindi na nila napatuloy yung plano nila. Sa So, yun yung story of Babel. So, mga teoryang siyentipiko o makaagham, ang mga teoryang siyentipiko ay nagsimulang umusbong noong ika-12 siglo. Pinag-aralan ng mga dalubhasa kung paano nakalikha ng wika ang mga tao mula sa tunog sa kanilang paligid. So, ang teoryang dingdong naman, ito ay kilala rin sa tawag na teoryang natibistiko. Naniniwala ito na ang wika ay nabuo dahil sa pagbibigay ngalan ng tao sa mga bagay sa kanyang paligid batay sa tunog na maririnig mula nito. So, ang teoryang pupo naman, ito naman ay naniniwala na dahil sa matinding emosyon ng isang tao. Dahil doon, nakabubulalas tayo ng tunog. Halimbawa, pag tayo ay nasaktan, ano ba yung usually nasasabi natin, di ba? Nagre-react tayo ng, aray, masakit, ganon. So, doon daw nagsimula yung wika sa matinding emosyon ng tao, nakabubulalas ang tao ng tunog. Galileo naman, ito ay naniniwala na ang wika ay nagmula sa mga ingay na nalilikha ng mga taong magkakatuwang at magkakasama sa kanilang paggawa, gaya ng pagbubuhat ng mabibigat na bagay. So dito, masasabi natin, kahit wala pa namang wika noon, kung ano yung way of communication nila. So nakakalikha sila ng maaaring tunog, maaaring emosyon na nabubulalas sila. Depende yun, no? Kung ano yung ginagawa nila. So, dun yun daw po, sorry po, nagsimula ang wika. So, sa teoryang tararabong ay, batay dito, ang wika ay nagmula sa mga tunog na nalilikha ng mga sinaunang tao sa sinaunang sibilisasyon, sa kanilang mga ritual at dasal. Alam niyo ba, ang katutubo? Mayaman sila sa ritual, mayaman sila sa paniniwala, mayaman sila sa dasal, marami silang paniniwala sa unang panahon. So, pinaniniwalaan ng teoryang tararabundi ay na ang wika ay nagmula doon sa kanilang ritual at dasal na ginagawa. So ngayon class, tatalakayin natin ang kalikasan ng wika. Pag sinasabing kalikasan, ito ay tumutukoy sa katangiang taglay ng isang bagay o penomeno, no? Sabi nga, ang wika ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na isinasaayon sa paraang arbitraryo upang magamit ng tao bilang bahagi ng isang kultura sa komunikasyon. Okay, pag sinasabi nating masistemang balangkas, from the word masistema, meaning ito ay organisado. Ito ay binubuo sa pagsunod na dumadaan ito sa proseso at binabatay ito sa mga alintuntunin ng balarila o grammar. Katulad na lang halimbawa ng isang pangungusap na ako ay isang Filipino. Maiintindihan natin kung sinasabi dahil tama ang grammar na ginamit. Dahil ang ako, ito ay simuno, ang I, ito ay pangawing, at ang isang Filipino ay panag-uri. Kaya naiintindihan natin kung anong pinapahayag ng isang pangungusap. Ako ay isang Filipino. Okay, ito naman ay sinasalitang tunog. Pag sinasalitang tunog, nagsisimula ang pagkakaroon ng wika sa mga tunog tulad ng, halimbawa, A. What's the sounds of A is A. K is K. At O is O. Kapag pinagsama-sama ang tunog ng nakakabuo tayo ng salita, tulad nila ng A plus K, A plus K plus O, nagiging ako. Kaya, ganun yung ibig sabihin ng sinasalitang tunog.
Okay, class. Pag sinasabi nating arbitraryo, ang wika arbitraryo, ibig sabihin may mga salita na nagbabago ang kahulugan batay sa iba't ibang salik. Kasi sa isang lugar, batay sa napagkasunduan. For example na lang guys, sa Bulacan, pag sinasabing iusog mo ang plato, meaning, ang ibig sabihin ng ang pagkakahulugan nila ay hugasan mo ang plato. Pagdating naman sa Maynila, pag sinasabing iusog mo ang plato, ang pagkakahulugan lang roon ay iurong or isibog ba? Sa Bisaya, isibog or iurong. So, yun yung tinatawag na arbitraryo. Depende sa pinagkasunduan ng iba't ibang salik. Kung ano yung pinagkasunduan na ito ang kahulugan, yun yung kung ano yung nakasanayan natin. Okay. Ginagamit ng tao, ang wika ay isa sa kalikasan ng wika ang paggamit dito ng mga tao. Ibig sabihin may kakayahan ng tao na makapagbigay ng ibang kahulugan sa isang salita. Maaring sinasalita natin, maaring iba yung may kakayahan tayong magbigay ng ibang kahulugan. So, yun yung isa sa kalikasan ng wika. Sinasalitang share. Kahulugan sa diksyonaryo, ito ay ibahagi o magbigay sa iba. Sa bagong kahulugan, ilagay sa social media page, di ba? Yun yung bagong kahulugan. So, pag sinasabing load, maglagay o magbuhat sa kahulugan ng diksyonaryo. Ang bagong kahulugan nito ay bumili ng credits para makatawag, makapag-text o makapag-internet sa cellphone. Like, gusto, kahulugan sa diksyonaryo. Sa bagong kahulugan, ipakita ng suporta sa kaibigan o kakilala sa pamamagitan ng pagpindot sa like button or button. Post, magdikit o poste. Ipakita sa ibang tao gamit ang social media because we're living in a changing world, no? So meron talagang pagbabago sa kahulugan ng wika. Kaya isa rin yun sa nagpapaunlad, no, sa ating wikang Filipino. So sinasabi dito, bahagi ng kultura. Ang wika ay bahagi ng kultura. Hindi lang siya bahagi, kundi ang wika at ang kultura ay magkabuhol. Hindi pwedeng paghiwalayin ang wika at ang kultura. Dahil kung wala ang wika, wala rin ang kultura. Kung patay ang wika, patay din ang kultura. Kaya ang mga salitang nakapaloob sa isang wika ay nagpapakita ng kalagayan ng lipunan. So, aralin 4, pag-aaralan naman natin ang mga antas ng wika. Meron dalawang antas ng wika, tinatawag nating di formal na wika at formal na wika. Pag sinasabing di formal, ang wikang nasa kategoryang di formal ay wikang madalas nating ginagamit. Di formal ang wika kapag ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Mayroon itong tatlong antas, tinatawag na kolokyal, balbal at panlalawigan. Ang formal na wika naman, ang wika naman na nasa kategoryang formal ay ginagamit at kinikilala ng marami o mas malaking pangkat ng tao. Mayroon itong dalawang antas na wikang pambansa at wikang pampanitikan. Tatlong antas ng di formal na wika, ito ay kolokyal, balbal, panlalawigan. Unang-una dito ang kolokyal. Kung sinasabi natin kolokyal, ito ay wikang ginagamit natin sa araw-araw na pakikipag-usap. Okay, hindi rin ito kinakailangan nakasunod talaga sa structure ng mga salita o alituntunin ng balarila dahil ito ay di formal, katulad na lang ng word na kumusta, pwede rin natin sabihin na musta, musta ka, diba? Parang ganun. Kumbaga pinapaikli yung mga salita dahil ito ay ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ang tawag doon ay kolokyal. Meron din namang salitang balbal. Ano ba yung balbal? Ito ay nasasabay sa uso ng mga salita. Madalas itong naririnig na ginagamit sa lansangan. Halimbawa ng wikang balbal ay lapang para sa pagkain, erpat para sa tatay, at budoy para sa nagsusuot ng damit na hindi uso. Ito yung mga salita guys na seasonal lang. Maaring mawawala, maaring mawala ito, at maaari ding ginagamit or maaring tulad na ng salitang pulis, lispo, or ano yung mga ermat, erpat, yung mga ganun. Ang balbal isa sa pinakamababang antas ng wika. Okay? Kumbaga, ito yung mga salita na nauuso. Yung word ng judgment, yun, hindi siya madalas na tumatagal. Okay? Kung ano lang yung nauuso sa panahon. Panapanahon ang salitang balbal. Pag sinasabi naman natin panlalawigan, ito ay kilala rin sa tawag na dialekto o wikang ginagamit sa isang tiyak na puok lugar. Bawat dialekto ay may sariling tono at magpapakahulugan sa mga salitang napapaloob sa wika tulad na lang ng kapatid natin ng mga
Muslim, kapatiran natin ng mga Ilonggo or Ilongga. Okay, paano mo nabalaan na Ilonggo ko? Ay, pagkaway angay gid, no? So, yun yung sinasabi nating panlalawigan, no? Ito kilala, yun yung dialekto ng isang pangkat. So, mayroon silang kanya-kanyang tono o pagpapakahulugan sa salitang nakapaloob sa wika. Yun ang mga di formal na wika, kolokyal, balbal, at panglalawigan. So, na naintindihan? Okay, pagdadako naman tayo sa antas ng formal na wika. Sinasabi dalawang formal na antas ng wika, ito ay pampanitikan at pambansa. Pag sinasabi natin pampanitikan, ito yung mga salita na madalas natin nakikita sa mga akdang pampanitikan tulad ng tula, dula, maikling kwento, alamat, at ano-ano pang mga kwentong bayan. Diyan natin makita yung lundayan, marikit at sinisinta, hindi natin madalas ginagamit yan. So, madalas natin nakikita yan sa mga libro o aktang pampanitikan. Kaya ito ay kabilang sa formal na wika. Maging sa pambansa, dahil meron tayong mga wikang formal na tinatawag at ginagamit sa pambansa. No? Ginagamit ito sa pamahalaan, paaralan, sa pagkikipagtalastasan. Bahagi ng wikang ito ang mga salitang kalayaan, edukasyon, politika at ekonomiya. Sinasabi na ang wika ay kaluluwa at salamin sa pagkatao ng isang bansa. So, good job guys na achieve ninyo ang Unit 1. Maraming salamat sa pakikinig. So, meron pa tayong Unit 2 and Unit 3. Thank you!